So, I'm Tyron Jones C. Callos, and I'm presenting to you Calculus 1 for Civil Engineers and Differential Calculus. So, ako instructor nyo ngayon sa Calculus. I'm Tyron Jones C. Callos, inuulit ko. I'm student from Finma Arroyo University from the section of 1 BSCE C1-9. Okay, next slide. So, table of contents, ang ating mga itatakil ngayon ay Unit 1, Functions, Limits, and Continuity. At ang mga naka-under dito ay ang History, Functions, Operations, Compositions, Application, Limits, Corollary, Limit Theorem of Trigonometric Functions, Infinite Discontinuities, Limit at Infinity, at Continuity. So, ito, parang merong umaano na sa inyong isipan. Dahil natakil na ito nung tayo ay senior high school pa lamang. So, hindi na kayo mahihirapan. Pero dahil magaling ang inyong instructor, lalo nyo pa ulit maiintindihan, Lalo nyo pang maiintindihan ng lessons natin ngayon. Dahil magaling ang inyong instructor. So, next slide. Ang susunod nating topic, Unit 2. So, under ng Unit 2, 3-step rule, differentiate formulas, derivatives of algebraic function, chain rule, high-order derivatives, at implicit differentiation. So, ito, mahirap to. Pero dahil sinabi ko magaling ang inyong instructor, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-solve niyan ng 3-step rule. Mahaba lang yan, pero madali yan. Meron technique dyan. Tuturo ko sa inyo. Sa differentiate formulas, dahil madali na lang yan, dahil meron naman na tayong pang pundasyon, na dahil itatakil natin lahat sa Unit 1. So, meron na kayong naisip, madali nyo na lang maintindihan. High order derivatives at implicit differentiation. Ayan. Yung mga itatakil natin. So, next. Umpisahan na natin. Unit 1, Functions, Limits, and Continuity. Ayos ng transition na. So, next. Nakita nyo yun? So, ang tatakil natin ng history. So, sa history na yan, Archimedes, 287 to 312 BC or before Christ. Archimedes, the greatest mathematician of antiquity, made his greatest contribution in geometry. His methods anticipated the integral calculus 2,000 years before Newton and Leibniz. So, sa kanya daw nanggaling, Archimedes' most sophisticated use of the method of exhaustion, which remained unsurpassed until the development of integral calculus in the 17th century. His proof, known as the quadrature of the parabola, that the area of parabolic segment is 4/3 that of a certain inscribed triangle. So, ang kanyang mga gawa pala, yung kanyang gawa, doon nagsimula yung integral calculus na tinatawag. Bago na invento talaga ni Newton at ni Leibniz. So, sa kanya galing, kumbaga, yung pundasyon na tinatawag. Susunod, si René Descartes. 1596 to 1650. His mathematical work served as the foundation. Yung kanyang gawa ay naging foundation. Naging foundation din bukod kay Archimedes, So, worked as the foundation for the development of calculus. Descartes' analytic geometry established the groundwork for Isaac Newton and Gottfried Leibniz' creation of
calculus. This also enabled the exploration of higher dimensional geometries. So, ayos. Next, history pa din. So, eto, si Pierre de Fermat, 1601 to 1665. De Fermat discovered the fundamental principle of analytic geometry. His methods for finding tangents to curves and their maximum and minimum points led him to be regarded as the inventor of the differential calculus. John Wallis, 1616 to 1703. Wallis was the most influential English mathematician before Newton and made significant contributions to the origin of calculus. He studied the works of Kepler, Cavalieri, Roberval, Torricelli, and Descartes before introducing calculus ideas that went beyond those of these authors. So si Wallis pala, hindi lang pala sa paglilinis ang kanyang ambag, ano? Isa pala nag-ambag din sa calculus. Wallis made major contributions. Alam niyo ba yon? Wallis made major contributions to trigonometry, calculus, geometry, and analysis of infinite series. So, yon talagang magaling tong si Wallis. Wallis had the unique ability to do mental calculations. He calculated the square root of a 53 digits number and dictated the 27 square root of the same number all in his head. So, napakatalino na itong si John Wallis. Although matatalino naman talaga ang lahat ng mga mathematicians nung ancient times. So, next is Isaac Barrow. Was an English mathematician who developed for calculating tangents that was similar to calculus methods, and he was the first to recognize integration and differentiation are inverse operations. So magaling din talaga si Isaac Barrow. Itong mga major contributions mga mathematician na unang nakaano ng concept ng integral calculus bago na imbento netong dalawa na to, si Isaac Newton at si Leibniz. So bago nila talaga na imbento yan, meron silang pinagkuhanan ng ideas or concepts, ano? Kala Archimedes, Descartes, Wallis, De Fermat, Barrow at iba pa. So bago talaga nila na imbento yung calculus, meron na silang napagkuhanan ng ideas bago talaga nila maimbento. So itong si Isaac Newton ay best known for inventing the calculus in the mid to late 1660s, more than a decade before Leibniz did so independently and more influentially, and for developing the theory of universal gravity, the latter in his Principia, the single most important work in the transformation of early modern natural philosophy into modern physical science. So ito si Leibniz, isa siyang philosopher at mathematician. Marami sa kanyang mga contribution sa math ay philosophical and logical sa ating nature. Pero ang talagang naaalala sa kanyang mga ginawa ay yung concern with unifying calculus and designing notation that ambiguously. Ayun. He is also identified higher derivatives. Siya pala yung naka-identify ng high order derivatives or higher derivatives. So next. So ayan. Ito ang kanilang mga talagang naimbento.
His interest in gravities and laws of motion is tied to his calculus breakthrough. Newton first attempted to characterize the speed of a falling object when he performed this. He discovered that the speed of a falling object rises every second, that no mathematical explanation for this existed. So ito ang kanyang mga main work, ano, as you can see. Yan, yung f of x na yan. Ayan. So ito, yan yung mga kanyang mga ambag sa calculus. Ito namang si Leibniz, y is equal to x, tapos yun, ang ano na yan, ang note na to ay antiderivative na yan. dy over dx, so yung mga derivatives sa kanya galing kay Leibniz. Next. So yan, ano nga ba ang calculus? So ang calculus, originally called infinitesimal calculus or the calculus of infinitesimal, is the mathematical study of continuous change in the same way that geometry is the study of shape and algebra is the study of generalizations of arithmetic operations. Ang calculus ay isang mathematical subject na nagpo-focus sa limits, continuity, derivatives, integrals, and infinite series. In the late 17th century, so natakil na natin na si Newton at Gottfried Leibniz ang talagang nag-imbento talaga. So sila yung talagang nakabuo ng calculus galing sa mga idea nila Archimedes. So meron dalawang two major branches ng differential calculus. Tinatawag itong differential calculus at integral calculus. Sa integral calculus, meron isang dalawang parte. Iyon ay tinatawag na indefinite integral at definite integral. So ang una muna nating itatakil ay ang differential calculus. Differential calculus is the mathematics of the variation of a function with respect to changes in independent variables, as the study of slope of curves, accelerations, maxima, and minima by means of derivatives in differential calculus. So eto na, functions. Relation is a set of ordered pairs of real numbers such that the set of all coordinates of the ordered pairs is called domain of the relation, and the set of all the second coordinate is called the range of the relation. So lagi niyong tatandaan ang domain ay yung set of all coordinates of the ordered pairs. Ang range naman yung ay second coordinate ang tinatawag. So relation, let A and B be two sets of numbers or objects such as that X elements are taken from set B. Suppose R represents a relation between set A and set B. Then R may be represented by the set of ordered pairs X and Y as R is equal to X and Y. Ayan. Magbibigay tayo ng examples para mas malalo nyong maintindihan, So, examples. Una, ayan. So, ito guys, ito ay tinatawag na table of values. Ayan, kung nakikita nyo. Ito ang X, ito ang Y. So, sa X, ito ang mga number niyan. Madali lang yan. So, pakita na natin kung paano nagawa yung mga yan. Ayan. Mirror relation. Ito ang example ng mirror relation. So, lagi niyong tatandaan, kapag relation, nauulit yung X. Basta pag naulit yung X, yun ang tinatawag na relation or mirror relation. So, as you can see, naulit yung 0, Ayun, naulit 0. At naulit din yung 1. Kapag nauulit lagi ang X, lagi yung tatandaan guys, always remember, pag naulit ang X, at yun ang tinatawag na mirror relation.
So, next example, number 2. Ayan. So, sa x, negative 2. Negative 2, ayan, oh, naulit na naman. Matic, yan ay relation. May relation. So, nahaharangan ng mukha ko yung gilid niyan, ano? Nahaharangan. So, okay lang yan dahil alam naman natin na may relation na yan dahil naulit, oh, may naulit sa x ang negative 2 at ang negative 2. Ayan. Next slide. Nasa functions pa rin tayo. Magbibigay pa ng examples. Ayan. So, titingnan natin sa x2. 2, 0 at 3. Tapos sa y, 4, 3, 5, 2. So, ayan. Maliwanag pa sa maliwanag na naulit na naman ng x. Yan ay relation na naman. Lagi yung tatandaan yun. Pag naulit ang x, relation. So kapag ka nagkabalikan kayo ng x nyo sa o di ba? Kaya nga pag nagbalikan kayo, yun na tinatawag na magkakaroon na naman kayo ng relation or relasyon. So okay, corny. Bye. Next example. Ayan. Puro may relation na yan. So ang susunod function, a relation between two sets of numbers or objects such that each element in the first set corresponds to unique element in the second set. So, for short, it is a relation in which no two ordered pairs have the same coordinate. So, walang nauulit na x. So, malungkot. Hindi kayo magkakabalikan yan. A relation in which each element of the domain is paired with exact one element in the range. Eksakto. Walang naulit. Ito ang example ng functions para mas lalo nyo maintindihan. So, sa nakikita nyo naman, ano, negative 2, negative 1, 0, 1. Oh, walang naulit. Walang nauulit. Ayan ang tinatawag na, lagi yung titingnan nyo lang lagi yung x, ano. Siya lang naman lagi yung tinitignan, eh, para lalo nyong maintindihan. Para mas madali nyong ma-identify kung function or relation. Si y, kapag naulit yung y, tapos hindi na ulit yung x, function pa rin yun. Yun ang tinatawag na many to one function. Kung yun ang tinatawag na many to one function. Kapag naulit yung y pero hindi naulit yung x, many to one function yun. Pero kapag ka naman walang naulit na y at walang naulit na x, yun ang tinatawag na one to one function. Kasi meron kasing dalawang uri yung function, eh, no? Merong dalawang uri yung function. Yun ang tinatawag na many to one at saka one to one. Yan. As I was said a while ago. So, ito ang mga examples. So, nakikita nyo naman, wala namang naulit, ano, guys. Walang naulit. Kapag walang naulit na x, yun ang tinatawag na function. So, next. Every function will be denoted by the symbol, usually a letter, F, capital F, small letter F, capital G, small letter G, capital H, small letter H. Yan ang mga letter na usually na ginagamit sa function. If f is a function involving variable x and y, then yun binabasa daw yung function ng f of x or f at x. So ayan yung ano, kung makikita nyo, ayan, pinakikita dito, itong y is equal to f of x. Ang basa dyan ay f of x, ano? Ang basa dyan f of x. Y is a dependent variable and x is an independent variable. Magbigay tayo ng examples. Y is equal to 2x minus 3.
So, paano natin mahahanap yung y? So, para mahanap natin yung y, ito. If x, kailangan nating hanapin yung y ng bawat, ano na yan, x na yan. So, kung ang x is equal to 2, para mo-solve yan, isa-substitute lang natin. Isa-substitute, ito yung ating ano parang pinaka, ano yan given na. Isa-substitute lang natin kung yung dito. Kung ang x is equal to 2, so substitute lang natin yan 2 dito. So kapag sinubstitute natin, ito ang lalabas. Ayan. 2 times 2 minus 3 is equal to 1. Kasi 2 times 2, 4, minus 3 is equal to 1. So, ayan, 2, 1. Ayan yung x and y niya. So, kapag ka naman if x is equal to 3, ganun lang din. Gagawin lang natin, isa-substitute lang din natin. Kaya lang ang pinagkaiba, 3 na yan. Isa-substitute natin doon. Now, 2 times 3 is equal to 6. Minus 3 is equal to 3. Ayan. If x is equal to 4, ganun lang. Same procedure para makuha natin. Ang function natin ay ito tinatawag 2, 1, 3, 3 at 4, 5. Ito ang graph niyan. So nakikita nyo, ayan ang graph niyan. Ito ay tinatawag na linear function. So paano ba mahanap yung domain yan? Kasi itong line na yan, yan yung y is equal to 2x minus 3. Yan yun. Lahat ng dinaanan niya, magmula yung pababa na yun at pataas na yun, lahat ng dinaanan niya ay real numbers. Kaya siya ay, ang domain niya ay all real numbers. At sa ano din, sa range din, ito, dahil ang range yun ang y, all real numbers pa rin yan. All real numbers. Yan ang tinatawag na identity or linear function. So, next example, y is equal to absolute value of x minus 4 plus 1. So, sa nakikita nyo, obvious naman na kung anong uri ng function yan. May absolute So, ganun lang din sa ginawa natin sa linear functions. Isa-substitute lang natin tong mga x na to para mahanap natin yung y. So, ipapakita ko sa inyo yan. If x is equal to 2, ayan, isa-substitute lang natin. 2 minus 4. 2 minus 4 is equal to negative 2. So, absolute value ng negative 2 plus 1. So, lagi niyong tatandaan, lahat ng nakapaloob dito sa absolute value, negative 2, lagi magiging positive. Lahat ng nasa loob ng absolute value na yan. Pag nakakita kayo lagi ng ganyan, lahat ng nakapaloob dyan, kahit negative 1, negative 2 pa yan, magiging positive yan basta nakapaloob. So, kaya naging 3 yan. Ayan 2 minus 4 is equal to negative 2. Kung negative 2 plus 1 yan, di ba dapat na maging sagot dyan negative 1? Kaso negative 3 kasi naging positive. Mayroong absolute value na tinatawag. So, ayan. If x is equal to 3, so same procedure, ganun lang din. 3 minus 4 is equal to negative, 3 minus 4 is equal to negative 1. So, magiging positive pa rin yan. 1 plus 1 is equal to 2. So, nakikita nyo, madali lang. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano magiging itsura ng graph ng absolute value of function. So, madali lang yun. Ayan.
So, same procedure lang din. Isa-substitute lang natin, ano, paiba-iba lang. So, napaka-basic na sa inyo yan. Maintindihan nyo na yan. Ayan. X is equal to 4. So, substitute natin. 4 dapat yun. 4. X is equal to 4. 4. Ayan. 4 minus 4, 0. So, ito na lang natira dyan. Kaya naging 1. So, 4 pala yun, ano? 4. Hindi na iba. 4 yun. 4. Ito, 4. Ayan. X is equal to 6. Ayan. 6 minus 4 is equal to 2 plus 1, 3. 6 sa 3. Ito ang kanyang graph. So, ayan, no. So, makikita nyo, ano, pag V-shape, ano, matic, pag nag-V-shape yan, ano yan, absolute value of function yan. So, alam niyo naman na kung paano mag-graph, ano, bubuo lang kayo ng course na ganyan. So, ito, tinatawag na quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, at quadrant 4. So, kung makikita nyo, pag ganito, no, yung ano niya. So, ano yung tawag doon pa? Counterclockwise, ano? Kasi yung clockwise, ganito yung clockwise, eh. O sa, ano, doon sa quadrant na to, yung pagkakasunod-sunod ng number, pa counterclockwise. Ayun. So, lagi nyo lang tatandaan, yung absolute value function V yan. Madali lang yan. So, para makuha yung domain niya, laging tatandaan yung technique. Laging all real numbers ang domain. Dahil tingnan nyo yung domain. Tingnan nyo, ayun o. Papataas doon. So, makikita nyo naman dito, yung domain niya. All real numbers lagi yan. Ang range naman niya, makikita nyo naman na dito, no? Ayun, no? Andun yung, ito yun. So, papataas yung itong y is equal to absolute value of x minus 4 plus 1. Kasi ito yan eh. Yan yung ano na yun, arrow. Papataas. Tapos nandito yung point na tinatawag. So, ang range niya, y is greater than or equal to 1. Yan. All real numbers. Yan. Absolute value function yan. Next. Examples. So, x squared, ano? Ito ang x niya. So, same procedure. Isa-substitute nyo lang uli yung lahat ng x na yan para makuha nyo ang kanyang y. So, if x is equal to negative 2, to ang square ng negative 2 ay 4. Positive 4. Ayan. Square ng negative 1, magiging positive 1 lang yan. So, kapag 0, siyempre, 0 yan. Diba? Oh. Ayan. Nauna yung arrow. So, ayun. Ang ating function ay negative 2, 4, negative 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. So, ano napansin nyo sa function natin? Papa positive, ano? Dito, negative, tapos nag 0, 0, tapos positive na. So, ayun. Ang kanyang domain at range na. Ang graph pala. Ayan ang graph. Oh. So, ito ang tinatawag na parabola. From your grade 11 pre-calculus. So, diniscuss yan. Yan ay tinatawag na parabola basta pa letter U. Ang domains niya, domain ay all real numbers. Dahil nakita naman natin, papataas ano, lahat ng madaanan niya dyan na point, yan ay all real numbers. So, sa range naman,
dahil andun yung vertex na tinatawag sa 0, so ang kanyang range ay y is equal to greater or equal to 0. 0 ayun no, 0. Ayan, 0. Quadratic function ang tawag dyan sa uri ng function na yan. Basta tatandaan nyo pag x squared, yan ay quadratic function na yan. Kapag ka naman 2x plus 1 lang o kahit ano lang, linear function yun. Kapag absolute value function, basta mayroong absolute value na makita, absolute value function na yan. So, hindi lang yan yung uri ng function, ano? Meron pa tayong mga rational function, meron pang mga ganun. So, computation of functions na tayo. Lipat tayo sa computation of functions. Computation of function na tayo. So, ayan, computation of functions. Number 1, let f of x is equal to negative 2x plus 5. Find f of negative 2, f of negative 3, and f of negative 4. So, sa pagkuha niyan, isa-substitute lang natin yung f of x na yan. Kung ang hinahanap ay f of 2, isa-substitute lang natin yung negative 2 dun sa x na yun. Ganun lang kung paano isolve yun. Di ba? Naituro ko na sa inyo kanina yan. Dun, kapareho lang yan nung sa linear function, ganun. Sa ginawa nating example ng uri ng mga functions. Solution. Ayan, if negative 2 times negative 2 is equal to 4. 4 plus 5 is equal to 9. So, same procedure lang din kung ang hinahanap natin f of 3. Negative 2 times 3 is equal to 6. Negative 6. Negative 6 plus 5 is equal to negative 1. So, f of negative 4. So, ito yung madadali lang, basic. Negative 2 times negative 4. So, lagi yung tatandaan pag negative times negative is equal to positive. So, negative 2 times negative 4 is equal to positive 8 plus 5, 13. So, hindi napakita, 13 yun, 13. 13. Hindi naman. So, number 2 muna tayo. F of x is equal to x squared minus 9x. Find f of a minus 3. F of negative 2 at saka f of negative 3. So, sorry for the, sorry for physical barrier kasi maingay yung kapitbahay namin. Pagpasensyahan nyo na po. So, ang solution dito, f of a minus 3. So, nakikita nyo, ito, ayan o, in-square. Para ma-solve yan, pwede nyo gamitin yung FOIL method na tinatawag para ma-solve. Pero, meron akong technique dyan. So, itong first term, square nyo na agad. A squared. Tapos, itong huling term, itong pangalawang term na negative 3, nyo lang yan, i-times nyo dito. I-times 2 nyo lang dyan. Kung ano yung exponent niya. Ayan, a minus 3, isama nyo yan. A minus 3, tsaka nyo i-square. Magiging, 6. Ayan, nakalagay dito, 6a squared. Negative 6a, ayan. Tapos, ayan. Dinistribute lang yung sa 9. Dinistribute lang doon. Ayun. So, negative 9a plus 27. Tapos, after nyan, combining like terms na tayo. Negative 6a minus 9a is equal to, ayan, 15a. So, a squared minus 15a plus 36. Combining like terms lang tayo dyan. So, ayun. Next number. Ayan. F of negative 2, substitute lang natin. Ayan. So, negative 2 times negative 2 squared
minus 9, 9 times negative 2. Ayan, 22. So, madali na lang yan, ano, basic na sa inyo yan. Kaya lang, ang lagi nyo tatandaan, be careful, ano. Slowly but surely kayong magsosolve nito. Kasi may maaaring maraming pwedeng mangyari na magkamali kayo sa signs, 'di ba? Sa mga sign, tingnan niyo, tingnan niyo. Dapat laging maging careful tayo. So, ayun, sa f of negative 3, substitute lang ulit natin. Madali lang yan. Oh, square ng negative 3, 9. Negative 9 times 3 plus positive 27, tapos 9 plus 27 is equal to 30. F of negative 3 is equal to 36. So, dito naman, number 3. Ayan. H of x naman yan. X squared plus 3x plus 1. Find h of a minus 1, h of b squared, tsaka h of 0. Ayan. So, substitute lang uli natin sa lahat ng x. So, ayan. Using FOIL method ulit ang mangyayari dyan. Tapos, distribute lang yung 3 dun sa a minus 1. So, ayan. A squared minus 2a plus 1 plus 3a minus 3 plus 1. Ayan, dinistribute lang yan. So, combining like terms ulit tayo. Negative 2a plus 3a is equal to positive a lang yan. Positive a. Kasi hindi na dapat ilagay yung 1. Ayan. A squared plus a minus 1. Ayan, nakasagot dyan. So, h of b squared, napakadali lang yan, ano? Pag in-squared mo yung b squared times b squared. So, kapag ka nagmo-multiply tayo yung exponent ng, ano na yun, pinag-add yung mga exponent. Pag nagmo-multiply tayo, kasi rule yan sa algebra, di ba? Ipag-a-add mo. Ayan, ang sagot. Napakadali lang, ano? So, pag ang 0 squared, ayan, 3 times 0 plus 1. Ayun, ang pinasabi ko sa inyo, 13 yan na ngayon lang lumabas. Hindi ko na-edit, pasensya na. Ayan, next slide tayo. So, operations na tayo, no? Operation of function. Given two functions, y1 is equal to f of x and y2 is equal to g of x. Sum of two functions, ito ang pinakikita dito. y1 plus y2 is equal to x, f of x plus g of x is equal to f plus g of x. Ayan. Sa difference of two functions naman tayo, ang pinagkaiba lang niya sa addition, siyempre, pinag-minus, ayan. Damo, magiging meme pa ako niyan, eh, no? Sinubtract. Ayan. Sa multiply naman, ayan lang sa multiplications. The domain of the resulting function consists of value of x common to the domain of f of x in with solution exception in quotient of two functions. G of x will never. So sa quotient, di pwedeng maging g of x is equal to negative, will not be equal to 0. Kasi pag naging 0 yan, magiging undefined yan dahil bawal maging denominator ay 0 dahil magiging undefined. Wala kang makukuha. Uy, gara ng calculator, ha. Operations. So, example na tayo, no? Ayan, ang given example. So, pag a-add lang yan, parang combining like terms lang yan. Kapag hindi mo pwedeng ipag-add yung hindi magkamuka. So, x squared plus x squared,
is equal to 2x squared. Kasi laging mayroong 1 dito, no? Laging may 1 dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, 1 plus 1 is equal to 2. Ayan. Combining like terms na tayo. 2x squared plus x minus 15. Kung di ako magkamali, 15 yan. O, tama. Susunod, subtraction naman. Subtraction. 2x squared plus x. Pareho lang din sila. Ay, dahil subtraction yan, cancel lang ano yan. Kasi i-distribute mo yung ano yun, no? I-distribute mo yung negative sa lahat ng nakapaloob dito na parenthesis. So, magiging negative x squared, magiging negative yung x, tapos magiging positive yung 6. Kasi negative times negative is equal to positive. Ayan. So, multiplication. So, pag nagmo-multiply tayo lagi ng ganyan, uunahin muna natin first term, i-multiply natin sa lahat. Ganun pag nagmo-multiply ang binomial at trinomial, ganun ang technique. So, x squared times x squared is equal to x to the 4th power. So, x squared times x to the 3rd power, x cubed, I should say. So, x squared times negative 6 is equal to negative x squared. So, ganun lang yun. Tapos, after nun, dito naman tayo sa second term. Tsaka natin i-multiply dito, at tsaka dito. Ganun lang ang technique doon. So, lalabas dyan ang magiging sagot. Ayan, x to the 4th power plus x cubed minus 6x squared minus 9x squared minus 9x plus 54. Ang magiging sagot dyan. Ayan. So, madali lang yan. Kailangan lang natin maging careful, ano? Maging careful lang tayo, no? Slowly but surely. Ayan, sa pag-divide. So, sa pag-divide niyan, nag-factor tayo, no? Kasi hindi natin maano yan eh. So, kailangan mag-factor tayo. Etong x squared minus 9 na yan, special products yan. Nung looking back at our grade 10 days, pinaliwanag yan ng ating mga teacher. Sum and difference of two terms ang tawag dyan. X plus 3 times x minus 3, ayun. Dito naman sa denominator, para makuha yung factor niyan, lagi yung tatanda, iisipin nyo lang, mag-iisip lang kayo ng dalawang number. Na kapag pinag-multiply mo, yung sa gitna niya, magiging plus 1. Tapos, pag pinag-times mo, magiging negative 6. Mag-iisip kayo ng dalawang number. Na pag pinag-add nyo, magiging plus 1. Pero pag pinag-multiply nyo, magiging negative 6. Kaya ito ang nakuhang. Yan ang factor niyan. So, magka-cancel tayo dyan. Cancel. Ayan. Ang sagot. So, sa number 2 naman tayo, x squared minus 1. X squared plus 2x minus 3. Ayan. So, paano nakuha? Pinag-times lang yan. Ay, plus pala. Combining like terms. So, ganun lang din yan. Katulad ng first, example. So, sa pinag-divide naman, eto naman, sa subtraction naman na yan, is di-distribute mo muna yung sign na yan dito. I-distribute mo muna sa dyan. Sa nakapaloob na parenthesis dyan. Kasi ganun. Para masolve natin ng mas maganda. So, ayan ang sagot yan. So, times, multiplication. So, ganun lang ulit. X squared times x squared. X squared times 2x. X squared times negative 3. Susunod naman, negative 1 times x squared. Negative 1 plus 2x. Negative 1 times negative 3. So, ayun.
Ayan, lalabas na sagot. Combining like terms ulit. Ayan. So, division. So, magfa-factor lang tayo pag division. X squared minus 1. So, sum and difference of two terms lang ulit yan. X plus 1 at X minus 1 ang kanyang factors. Sa ilalim naman, mag-iisip lang ulit tayo ng dalawang number na kapag pinag-multiply mo ay negative 3. Tapos pag pinag-add mo, magiging positive 2. Ayan. X plus 1 times X minus 1. Tapos X plus 3 multiplied by X minus 1. So, ayan ang factor niyan. Cancel ulit tayo. Cancellation. Magiging, so hindi nakita yung sagot ano. Pero ang sagot dyan ay, ito kung ano yung natira. X plus 1 over X plus 3. Ito ang sagot niya dyan. Ayan. So, hindi nakita dahil nakita ng naharangan ng kagwapuhan ko. Pasensya na. Oh, so, operation tayo. Number 3. Same procedure. So, ayan. Alam nyo na yan. Ayan. Cancel lang ulit yan pagka division. Pag addition, combining like terms. Addition at subtraction. Multiplication, parang distribute lang yan. Uunahin mo muna yung first term bago yung second term bago mo multiply sa trinomial. Ganun. Compositions. Composition of function na tayo. Let f and g be functions. The composition of f with g is denoted by f circle g. So, madali lang to. O, para isolve yan, meron tayong step. Consider g of s as the independent variable for f. Substitute the expression representing g of x to the independent variable of f. Then, simplify the resulting expression. Sa number 1, let f of x is equal to 3x minus 2 and g of x is equal to negative 2x. Ayan. F circle g is equal to f of x. F of g of x, I should say. So, g of x is equal to negative 2x. So, consider g of x as the independent variable for f of x. O yan. Susunod natin ay substitute the expression representing g of x to the independent variable of x. So, i-substitute lang natin yun. Ano, nagigets niyo po ba? Dahil ito nakapaloob. Ito, negative 2x. Nakapaloob siya dito sa f, di ba? So, magiging f of negative 2x yan. Tapos, gagamitin natin siyempre yung ito yung given. Ito yung given 3x minus 2. So, itong isa-substitute lang natin dito. Yung negative 2x. So, 3 times negative 2x is equal to 6x minus 2. So, f of g of 3. So, ganun lang ulit ang step natin. Consider g of x as the independent variable for f. Then, substitute it to the expression representing g of x to the independent variable of f. Sorry po dahil masama ang pakiramdam ko ngayon. So, napuyat ako dahil tinapos ko itong PowerPoint namin na to. Dahil ito po ang pinaka-quiz namin sa differential calculus. Isa po akong engineer. Ginawa ko po civil engineer. So, ang aming quiz video discussion. Masama po pakiramdam ko ngayon kasi tinapos ko po yung PowerPoint. Lang tulog. Tapos i-upload pa to sa YouTube. So, nahihiya naman ako. So, ayan. Back to the topic. G of 3 is equal to negative 2 times 3 is equal to negative 6. So, ganun lang din yun. Basta lang yung tatandaan. Ito. Nilagay ko yan. Yan ang step para ma-solve.
So, careful lang tayo dyan. So, ito naman, binaliktad. Ayan o, kung makikita nyo, binaliktad. F of x naman ang nakapaloob sa g of x. Kaya, nasagot. Ganun din sa kabila. So, alam nyo na yan. Madali lang yan. Tatlo lang examples ko dahil sabi ng aming magiting na guro na si Sir Neil Maniego ay give 3 examples in Unit 1. Tapos 5 examples sa Unit 2. So, ayan. Madali na lang yan. Same procedure lang din yan. Ganun lang din yan. Limit na tayo. Limit sa pagkuha ng limit. Ayan. Sa pagkuha ng limit, parang f of x lang din yan, di ba? Isa-substitute. Ayan, as x approaches to 3. Ayun. Isa-substitute lang natin yung 3 dito sa x. Yun lang ang ano dun. A limit tells us the value that the function approaches as the function's input to get closer and closer to some numbers. The idea of limit is based on calculus. Ayan. Madali na lang yan. So, ayun. Isa-substitute lang natin yan ang sagot dyan. Corollary tayo. Sa corollary, the quotient may not or may not have sa corollary, pag nag-0, 0, 0 over 0, yun, no? Yung limit. So, dapat pag nag-0, 0, ayan, no? 0 over 0 may not have a limit. So, gagawa tayo ng paraan para hindi maging 0 over 0 yan. So, ano dapat natin gawin? Factor. Ayan, no? Factor na natin. Sa pag-factor, meron tayong technique. Tinuro ko na sa inyo. Mag-iisip lang kayo ng iisipin nyo kasi sa gitna. Mag-iisip kayo ng number na pag pinag-plus nyo, negative 6 at pinag-multiply nyo, negative 8. Yun lang yun. Ayan. Cancel na yan. Negative 1 half ang sagot. So, number 2, ganun lang din. Mag-iisip lang kayo ng number na pag pinag-multiply nyo, negative 6. Tapos, pag pinag-plus nyo, 1. Ganun lang din yun. Ayan, cancel. Saka nyo isa-substitute pagkatapos nyo makancel. 3 over 5 ang sagot. Ganun lang din. Ayan. Ayun, magiging sagot dyan. Okay, next na tayo. Ayan. Bago tayo mag-topic sa trigonometric function, pinakita ko muna sa inyo. Mag-jot down muna kayo dyan sa trigonometric identities. Kasi kailangan natin malaman yung mga identities, trigonometric identities, bago nyo makapag-solve ng limits. Kasi pagka hindi nyo kabisado yan, wala. Makakamote kayo. Finish guys. So ito tatandaan nyo yan. Tatandaan nyo ito. Kasama yan. Limit of sin x over x is equal as approaches to x minus 0 is equal. Ayan. So example. Ayan ang jot down nyo lang yung yung mga identities. So susunod. Examples. Para ma-solve yan. Usually, kanina, kung kayo, jot down kayo, ayan, ito ang meaning yan. Ihihiwalay nyo yan, yun, no? Ihihiwalay nyo yan. 3. Pag ihiwalay nyo yan, makukuha nyo ito. Times 1 over 3. Kasi, hiniwalay natin tong sin x times x na to kasi is equal to 1 to. So, may matitira magiging 1 na lang ang matitira dyan. 1 over 3. Ayan. So, 1 times 1 over 3 is equal to 1 over 3. Ayan. Sin x squared. Tapos na po. Next slide na tayo. Next topic. Bye-bye.